Kumpara sa iba pang bansa na umaangkin ang mga teritoryo sa West Philippine Sea, nahuhuli na raw ang ating bansa pagdating sa pagpapatayo ng mga pasilidad doon. Pero giit ng gobyerno, may plano na para mapaganda at gawing mas moderno ang mga islang inaangkin ng Pilipinas. May news to go si Ian Cruz. May runway pero nasisira na at ang pantalan kailangan ng kumpunihin, pinatatayuan man ang mga pabahay at iba pang pasilidad na pag-iiwanan na raw talaga ang Pag-asa Island, ang pinakamalaking okupadong isla ng Pilipinas sa Spratlys. Sabi ni Mayor Eugenio Bitono ng Kalayaan, Palawan na nakakasakop sa Pag-asa Island, kulang daw ang 49 million pesos na budget ng munisipyo para sa 250 million pesos na kailangan nila para baguhin ang muka ng malaparaisong isla. Kaya ang mga pasilidad sa Pag-asa Island kasama ang simpleng detachment na ito sa Rizal Reef, malayong-malayo sa mga teritoryong kontrolado ngayon ng China sa West Philippine Sea o South China Sea, ang Subi Reef halimbawa. Heto't may gusaling kumpleto sa radar at helipad. Ang Mabini Reef, hindi na lang simpleng bahura dahil tinambakan na ng buhangin at halos ginagayak na para maging base militar na may anti-aircraft artillery at 2 machine gun. Ang Pugad Island na kontrolado naman ng Vietnam may pantalan din at iba't ibang pasilidad. May iba ring istruktura at bunker sa ilalim sa iba pa nilang hawak na isla. Habang ang layang-layang island sa timog ng Spratlys na inukupa ng Malaysia, diving haven naman na may malahotel na pasilidad. We just have to wake up, really wake up, and focus, put attention to this if there is any sense or importance to our country. Dahil dadalo si Pangulong Aquino sa 116th anniversary ng Navy sa base ng Naval Forces West sa Ulugan Bay, Puerto Princesa. Naisa na ni Mayor Bitono na makausap ang Pangulo tungkol sa kanyang plano. Wala tayong magawa kundi habulin at magsikap na marating natin na masecure naman natin kung ano yung atin. Sa isla natin na minaman ng ating personnel sa Kalayaan Island Group, the government has planned to develop lalo na yung barracks, yung arboring shelter ng ating mga kasundaluhan na nagmaman sa isla. Malapit lang sa Ulugan Bay ang Oyster Bay na pwede raw paglagian ng US Forces batay sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Pilipinas at Amerika. Sa ngayon, patuloy na ginagawa ang Bahili Road na tatagos sa Oyster Bay. Pero kahit malapit ang mga ito sa West Philippine Sea, sabi ng Navy, di raw ito para udyukin pa ang China, kundi para i-develop ang ating naval capability. Very important po na daan na yun for the easy access na ating provisioning, lalo na yung nagro-rotation na nagmaman sa ating isla, na mas madali yung reprovisioning at lessen yung resource na ating ma-provide during pag meron tayong daan going to Oyster Bay. Pero may mga grupo pa rin kumukwestiyon sa constitutionality ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kaya naghain sila ng petition for certiorari sa Korte Suprema. Kabilang sila dating Senador Rene Sagisag at Wigberto Tañada na dating bumoto para paalisin ang US military base sa bansa. Hinihiling natin sa Korte Suprema, unang-una, na mag-issue ng restraining order para pigilan ang pagpapatupad nitong EDCA. Pangalawa, ideklara itong unconstitutional at nag-commit ng grave abuse of discretion ang mga opisyal na pumirma nito. At pangatlo, natratuhin ito bilang isang tratado na kailangan dumaan sa proseso ng ratifikasyon ng Senado. Tiwala naman ang Malacanang na may pagtatanggol ng pamahalaan ng EDCA. In case a petition is filed or if a petition has already been filed before the Supreme Court, that has been anticipated. Ian Cruz, GMA News.